Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa isa na namang kwentong susubok sa ating pangunawa at magpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Sabi nila, may mga amoy at lasa na kayang magbalik sa atin sa pinakamasasayang sandali ng ating nakaraan. Ngunit paano kung ang mismong amoy na yon, ang amoy ng pagmamahal at pag-aaruga, ay maging dahilan ng isang di inaasahang sakit at pagdurusa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwanag, Kalabog. Iyon ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan ng malawak na kusina. Ang tunog ng pinggan na tumama sa ilalim ng basurahan. Hindi kumibo si Liwanag. Nakatayo lamang siya sa tabi ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid nito. Ang init mula sa kapapatay lang na kalan ay tila hindi na niya ramdam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang hapdi na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng basurahan, sa ilalim ng mga balat ng prutas at tissue, nakahimlay ang ginintuang rabanada. Ang paboritong almusal ng kanyang anak na si Bantay. Ang pagkaing niluto niya ng may buong pagmamahal kaninang madaling araw. Ngayoy isa na lamang basura. Isang oras lang ang nakalipas. Ang amoy ng kanila at gatas na pinirito sa mantikilya ay masayang kumakalat sa buong condominium unit. Para kay Liwanag, iyon ang amoy ng umaga, ang amoy ng tahanan. Habang maingat niyang isinasawsaw ang bawat piraso ng tinapay sa pinaghalong gatas at itlog, bumabalik sa kanyang alaala ang imahe ng isang batang si Bantay. Isang maliit na batang lalaki na may ngiting hanggang tenga, sabik na naghihintay sa kanyang platito ng mainit na rabanada. "Mama, ang sarap-sarap po talaga." Paulit-ulit na sasabihin ng bata. Ang bibig ay puno ng tinapay, habang ang mga matay nagniningning sa tuwa. Ang simpleng ligayang yon ang nagbibigay lakas kay Liwanag sa bawat araw ng kanyang pagiging ina. Kaya naman ngayong umaga, naisip niyang ipagluto muli ang anak. Kahit na malaki na ito, kahit na isa ng matagumpay na inhinyero, alam niyang sa puso nito, mananatili itong ang kanyang maliit na bantay. Inihanda niya ang pinakamagandang plato, maingat na inayos ang 3 piraso ng rabanada at binudburan ito ng pinong asukal at kanela. Isang obra ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit ang pangarap niyang umaga ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng silid tulugan. Lumabas si Bughaw, ang kanyang manugang, na nakasuot ng sedang roba at may kunot sa noo. "What's that smell?" tanong nito. Ang boses ay matinis at puno ng pagkadiri. Hindi na ito naghintay ng sagot. Tinakpan nito ang ilong at kinuha ang isang bote ng air freshener. Ang tunog ng spray ay marahas na pumuno sa hangin. Ang artipisyal na amoy ng lavender ay pilit na tinatabunan ang natural na tamis ng rabanada. "Ang baho! Amoy probinsya! The smell is sticking to the curtains." Napayuko na lamang si Liwanag. "Paborito kasi ito ni Bantay, anak." Mahina niyang sabi. Hindi pinansin ni Bughaw ang kanyang paliwanag. Lumapit ito sa mesa. Tiningnan ang plato na para bang isang nakakadiring bagay. "Bantay is a respected engineer now, Mama. He eats gourmet food na this." Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang this ay tila isang insulto. Bago pa man makapagsalita si Liwanag, kinuha ni Bughaw ang plato. Walang alinlangan, walang pag-aatubili, itinapon nito ang lahat sa basurahan. At iyon ang nagbalik kay Liwanag sa kasalukuyan. Nakatitig sa sahig, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang masayang ringtone tibaw nito ay isang kabalintunaan sa mabigat na atmosfera. Maya-maya pa'y tinawag siya ni Bughaw. Ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. "Mama, si Bantay tumatawag."
Nag-angat ng tingin si Liwanag. Pinalis niya ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mata at naglakad papunta sa sala. Inabot sa kanya ni Bughaw ang telepono. "Hello, anak?" "Ma, kamusta?" Boses ni Bantay mula sa kabilang linya. Rinig ang pagmamadali. Ang ingay ng mga sasakyan. "Nasa daan na ako papuntang meeting. Tumawag lang ako para i-check kung okay lang kayo. Kumain na ba kayo ng breakfast?" Napalunok si Liwanag. Tumingin siya sa direksyon ng kusina, sa basurahang pinagtapunan ng kanyang pagmamahal. Oo, anak. Okay lang kami. Kumain na." "Good, good. Si Bughaw, kamusta?" "Okay lang din siya," sagot niya, habang nakatingin sa manugang na nagkukunwaring nag-aayos ng bulaklak sa florera. Ngunit ang mga matay matalas na nakamasid sa kanya. "Sige ma, I have to go. Medyo busy lang talaga. I'll call again later. I love you, ma." "I love you too, anak. Mag-ingat ka." Nang mamatay ang tawag, ibinalik niya ang telepono kay Bughaw. Ang matamis na ngiti sa mukha ng manugang ay agad na naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay tila ng uusig. "Simula ngayon," mariin nitong sabi, "ayoko nang makakaamoy ng ganyang pagkain dito. Lalo na't may party akong hinahanda sa susunod na linggo. Nakakahiya sa mga bisita." Pagkasabi niyon, tinalikuran siya ni Bughaw at naglakad pabalik sa silid nito. Iniwan si Liwanag na mag-isang nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Pasan ang bigat ng mga salitang mas masakit pa sa anumang sampal. Para kay Bughaw, ang bawat araw ay isang produksyon at siya ang direktor, bida at producer. Ang amoy ng pesteng rabanada ay nanunuot pa rin sa kanyang ilong o baka sa imahinasyon na lang niya. Kanina pa niya pinapalitan ang scented candle sa sala. Mula ocean breeze, naging cherry blossom. Pero sa isip niya, nandoon pa rin ang anghit ng piniritong mantikilya. Isang amoy na hindi nababagay sa kanyang maingat na binuong mundo. "Ulap anak, halika rito kay mami." Malamig niyang tawag sa anak na naglalaro sa carpet. "Let's take our morning photo. The lighting is perfect." Maingat niyang inayos ang mga unan sa kulay abo na sofa. Bawat anggulo ay kalkulado. Ang mamahaling coffee table book ay nakabukas sa eksaktong pahina na nagpapakita ng isang obra ni Monet. Ang isang tasa ng sa ay nandoon para sa aesthetic. Binitbit niya ang isang paper bag. Sa loob, isang set ng magkaternong damit, isang mamahaling polo shirt para kay Ulap at isang flowy dress para sa kanya. Designer. "Mommy, ayoko po nito, Makati." Reklamo ng bata, habang pilit na isinusuot sa kanya ang damit. "Just for a few minutes, baby. Smile for mommy, okay? This is for the gram," sabi niya. Mas nakapokus sa kamera ng telepono kaysa sa anak. Nang sa wakas ay napangiti niya ang bata. Bigla siyang may naalala. Ang larawan ay hindi kumpleto. Kailangan ng elemento ng pamilya. Isang pamilyang buo at masaya. "Mama," tawag niya sa biyenan na tahimik na nagwawalis sa may pasilyo. "Halika po rito. Join us for a picture." Nag-aalangang lumapit si Liwanag. Ang suot na duster ay tila sumisigaw ng kaibahan sa kanilang mga branded na damit. Nakita ni Bughaw ang pag-aatubili sa mga mata nito. "Dalian niyo po. Mawawala ang araw," sabi niya. Hindi na maitago ang pagkainip. Pinaupo niya si Liwanag sa gitna nila ni Ulap. "Smile, mama." Nag-flash ang camera. 1, 2, 3 beses. "Okay, perfect," anunsyo ni Bughaw. "Pwede na po kayong bumalik sa ginagawa ninyo." Nakahinga ng maluwag si Liwanag at mabilis na tumayo. Tila nakatakas sa isang masikip na hawla. Bumalik si Bughaw sa kanyang sofa, ang mga daliri ay abala sa pag-swipe sa screen ng telepono. Pinili niya ang pinakamagandang kuha, iyong kung saan natural ang ngiti ni Ulap at pinakaslim siya tingnan. Pero may problema.
Si Liwanag. Ang kanyang malungkot na mga mata at lumang damit ay sumisira sa buong komposisyon. Hindi ito bagay. Without a second thought, pinindot niya ang edit at maingat na i-crop ang biyanan palabas ng larawan. Ngayon, sila na lang ni Ulap, ang perpektong mag-ina. Nag-type siya ng caption. Starting the day with my one and only source of happiness. So blessed to be your mom, my sweet Ulap. Family. Everything, blessed mom. Pagkatapos i-post, huminga siya ng malalim. Isang pakiramdam ng tagumpay. Ilang segundo lang, pumasok na ang mga likes at komento. Wow! Perfect family! Ang ganda mo, Mars. Parang dalaga pa rin. So cute ni Ulap. Ngumiti siya at nag-dial sa telepono. Hello, Clarice? Bati niya sa kaibigan. Nakita mo na ba yung new post ko? Of course, Mars. Ang ganda. Pero teka, asan ang lola? Bumuntong hininga si Buhaw. Ay nako, wag mo nang itanong. I tried, okay? Pinilit ko siyang isama sa picture for the sake of appearances. Pero, my God, she just ruins the whole vibe. Mukha siyang, ewan ko, palamuti na may kalawang. Narinig niya ang tawa ng kaibigan sa kabilang linya. Grabe ka, Mars. Pero gets kita. Anyway, tuloy ba yung party mo next week? Absolutely. I'm finalizing the guest list na nga. I need this to be perfect, Clarice. The who's who of the business world will be there. Ito na ang chance ko to really establish our family's name. Matapos ang tawag, napatingin siya sa isang silver frame na litrato sa side table. Kuha yon noong kasal nila ni Bantay. Masaya sila. Pero sa tabi nito, may isa pang litrato. Si Bantay at si Liwanag. Magkayakap noong araw ng graduation ni Bantay sa kolehiyo. Ang nangiti ni Bantay sa litratong yon, iba. Mayroong purong saya, isang koneksyon na hanggang ngayon ay hindi lubusang maangkin ni Bughaw. Isang tinik sa kanyang lalamunan. Pakiramdam niya, gaano man karaming designer na damit ang isuot niya o gaano man karangya ang bahay na tinitirhan nila, sa mata ni Bantay, palagi siyang magiging pangalawa sa inang nag-ampon sa kanya. At iyon ang kinaiinisan niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Bantay. Hi, love! Sagot niya. Ang boses ay puno ng tamis. Love, quick call lang. May masamang balita. I need to fly to Cebu for an urgent project. Baka abutin ako ng 2 weeks doon. Natahimik si Bughaw. 2 weeks? Ibig sabihin, wala si Bantay sa mismong party? Ano? Pero, paano yung party? I know. I'm so sorry, love. Babawi ako, promise. It's a very important deal. Hindi ko pwedeng palampasin. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot kay Bughaw. Ngunit sa ilalim nito, isang maliit na kislap ng kaluwagan. Kung wala si Bantay, ibig sabihin, siya lang ang masusunod. Walang makikialam sa kanyang mga plano. Walang magtatanggol sa matanda. Okay, love, sabi niya. Pinipilit na maging malungkot ang boses. Of course, work comes first. Mag-iingat ka doon, ha? We'll miss you. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa labas ng bintana sa abalang tanawin ng syudad. 2 linggo. 2 linggo para ihanda ang perpektong party at para ayusin ang lahat ng hindi perpekto sa loob ng pamamahay na ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. No, tell them the deadline is non-negotiable. I need the revised schematics on my desk by Monday, kahit na anong mangyari. Ang boses ni Bantay ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang walk-in closet. Ang isang kamay niya ay may hawak na telepono na nakasiksik sa pagitan ng balikat at tainga, habang ang isa naman ay abala sa pagtupi ng mga polo shirt at pagpasok sa kanyang maleta. Sa sahig, nakakalat ang mga dokumento, isang pares ng sapatos na pang-opisina at ang kanyang laptop bag. Ang isip niya ay nahahati, kalahati ay nasa Cebu na. Iniisip ang mga problema sa construction site habang ang kalahati ay dito. Sinusubukang ayusin ang lahat
Bago siya umalis, isang anino ang dumaan sa may pinto. Nakita niya ang kanyang ina, si Liwanag, na tahimik na nakatayo roon, hawak ang isang bagong plansang puting formal na damit. "I have to go. I'll call you from the site," sabi niya sa kausap bago ibaba ang telepono. Napabuntong hininga siya at ginulo ang sariling buhok. "Ma, anak, baka kailanganin mo to," sabi ni Liwanag sa mahinang boses, iniaabot ang damit. Kinuha niya ito at maingat na inilagay sa ibabaw ng iba pa niyang damit sa maleta. "Salamat, Ma." Hindi umalis si Liwanag. Sa halip, lumuhod ito sa tabi ng maleta at nagsimulang ayusin ang mga damit na basta-basta lang niyang naipasok. Ang mga kamay nito, kahit na may edad na, ay sanay at maingat. Ang bawat tupi ay perpekto. Ang bawat damit ay inilagay sa tamang pwesto. Isang tahimik na wika ng pag-aaruga na noon pa man ay alam na niya. "Makaya ko na po. Magpahinga na lang po kayo," sabi niya. Sinusubukang itago ang pagkabalisa sa kanyang boses. Ayaw niyang mag-alala pa ito. Ngunit hindi siya pinansin ng ina. Kinuha nito ang isang maliit na bote ng aceite de manzanilla mula sa sarili nitong bulsa at isiniksik sa isang sulok ng maleta. "Para kapag sumakit ang tiyan mo," sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Doon niya naramdaman ang isang kurot ng konsensya. Alam niyang sa mga nakalipas na buwan, naging abala siya. Ang mga proyekto, ang mga deadline, ang panggigipit na mapantayan ang estado ng pamilya ni Bughaw. Lahat ng yon ay unti-unting umuubos sa kanyang oras at atensyon. Ang mga mahahabang usapan nila ng kanyang ina ay napalitan na ng mabilisang kamusta. Ang mga yakap ay naging tapik na lang sa balikat. "Ma, sorry kung kailangan kong umalis bigla," sabi niya. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, isang pagod na hindi nakita ni Bantay kanina. Ngunit mabilis itong ngumiti, isang pilit na ngiti. "Ano ka ba, anak? Trabaho yan, trabaho yan. Ang mahalaga ay mag-ingat ka roon. Huwag kang magpapagutom, ha?" Tumayo si Bantay at hinawakan ang balikat ng ina. Tinutulungan itong tumayo. "Promise, Ma, babawi ako pag uwi ko. Ano bang gusto mong pasalubong? Dried mangoes? Lechon?" Umiling lang si Liwanag. "Kahit ano, anak. Ang mahalaga, umuwi ka ng ligtas." Niyakap niya ito. Isang yakap na mas mabilis kaysa sa gusto niya. Ramdam niya ang pagkapit nito sa kanyang likod. Isang yakap na tila ayaw bumitaw. "Ma, saglit lang ako," bulong niya, na para bang sinasabi niya yon para mas kumbinsihin ang sarili. 2 weeks lang, mabilis lang yon. Bumitaw siya sa yakap at isinara ang maleta. Lumabas si Bughaw mula sa banyo, bagong ligo at mabango. "Ready ka na, love?" tanong nito. Lumapit at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. "We'll be fine here. Do not worry about us. Just focus on your work." Hinalikan siya nito sa pisngi, isang halik na perpekto para sa isang nagpapaalam na asawa. Kinuha na ni Bantay ang kanyang mga gamit. Sa may pinto, lumingon siya. Nakita niya ang dalawang babae sa buhay niya. Si Bughaw, nakangiti at kumakaway, ang imahe ng isang perpektong asawa. At sa likod nito, si Liwanag na may bakas ng luhang pinipigilan sa kanyang mga mata. Isang huling tanang ngiti ang ibinigay niya sa ina, isang tango ng paalam, bago tuluyang tumalikod at isara ang pinto. Sa pagpihit ng seradura, ang ngiti sa mukha ni Bughaw ay unti-unting naglaho na parang bula. Ang matamis na ekspresyon ay napalitan ng lamig. Humarap siya kay Liwanag, ang mga matay mapanuri. "Okay, tapos na ang drama," sabi nito. Naglakad ito papunta sa isang mesa at kinuha ang isang piraso ng papel at ballpen. Nagsulat ito ng mabilis. Matapos ang ilang sandali, iniabot nito ang listahan kay Liwanag. "Ano to?" tanong ni Liwanag. "Listahan ng mga dapat gawin para sa party. I-general cleaning mo ang buong unit.
Aayusin mo ang bodega. Ikaw na rin ang bahala sa hardin sa balcony. At marami pang iba. Basahin mo na lang. Sagot ni Bughaw. Ang boses ay walang emosyon. Tiningnan ni Liwanag ang mahabang listahan. Pakiramdam niya ay nanikip ang kanyang dibdib. Total, dagdag pa ni Bughaw habang papasok sa kanyang silid. Wala ka namang gagawin dito. Naiwan si Liwanag sa sala, hawak ang papel. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng silid ni Bughaw ay tila isang hatol, isang senyales na sa mga susunod na araw, siya ay tuluyan ng mag-iisa. Ang pag-alis ni Bantay ay parang paglubog ng araw sa buhay ni Liwanag. Ang kaunting init at liwanag na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tuluyan ng nilamon ng malamig at mahabang gabi. At sa gabing iyon, ang tanging buwan na nagmamasid sa kanya ay ang mga mapanuring mata ni Bughaw. Nagsimula ito sa sahig. Hindi sapat, sabi ni Bughaw. Habang nakatayo sa gitna ng sala, ang mga braso ay nakahalukip-kip. May alikabok pa rin sa gilid. Pangatlong beses na yung narinig ni Liwanag sa loob lamang ng isang oras. Nakaluhod siya. Ang tuhod ay nananakit na sa lamig ng marmol na sahig. Ang amoy ng floor wax ay humahalo sa pawis na namumuo sa kanyang noo. Kakatapos lang niyang punasan ang buong sahig. Ngunit para kay Bughaw, hindi pa rin ito sapat. Ulitin mo, utos nito, bago tumalikod para sagutin ang isang tawag sa telepono, na para bang ang kausap ay mas importante pa sa matandang pagod na sa kanyang harapan. Habang nanginginig na pinupunasan muli ang sahig, napatingin si Liwanag sa sariling refleksyon sa makintab na marmol. Nakita niya ang isang babaeng pagod. Ang mga guhit sa muka ay tila mas lumalim, ang mga matay na walan ng kislap. Ito na ba talaga siya? Isang utusan sa sariling pamamahay ng anak? Ang pagmamalupit ay hindi pisikal. Walang sampal, walang tulak. Ito ay oras malalim, mas masakit. Ito ay nasa paraan ng pagtingin ni Bughaw, sa tono ng kanyang pananalita, sa mga utos na ibinibigay nito na tila ba si Liwanag ay walang anumang halaga. Kinahapunan, may mga dumating na bisita si Bughaw, ang kanyang mga amiga, mga babaeng kasing sosyal at kasing plastic niya. Rinig ni Liwanag ang kanilang matitinis na tawanan mula sa kusina. Naghanda siya ng merienda para sa kanila. Ngunit bago pa man niya ito mailabas, hinarang na siya ni Bughaw. Malinis will serve them, sabi nito sa mahinang boses, ngunit puno ng awtoridad. At ikaw, Mama, dito ka lang sa kwarto mo. Magpahinga ka. Huwag kang lalabas hanggat hindi sila umaalis. Ang mga salitang magpahinga ka ay parang isang patalim na binalutan ng seda. Hindi yon pag-aalala. Iyon ay isang utos na magtago. Isang paraan para sabihing, hindi ka kabilang, nakakahiya ka. Walang nagawa si Liwanag, kundi tumango at magkulong sa kanyang maliit na silid. Doon, dinig na dinig niya ang kasiyahan sa labas. Ang tunog ng mga kubyertos, ang malalakas na kwentuhan tungkol sa mga bagong designer bag at ang mga bakasyon sa Europa. Niyakap niya ang sariling mga tuhod, pakiramdam niya ay mas maliit pa siya sa kwartong kinalalagyan niya. Tumunog ang kanyang lumang telepono, si Bantay, napatalo ng puso niya. Ito na ang pagkakataon niyang sabihin, "Hello, Ma?" Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Bughaw, hindi man nang kumatok. Umupo ito sa paanan ng kanyang kama. Kinuha ang isang magazine at nagkunwaring nagbabasa. Ngunit ang mga mata nito ay matalas na nakatutok sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Liwanag. "Anak, napatawag ka," sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. "Oo, Ma, kamusta po kayo dyan, si Bughaw? Hindi ka ba niya pinapahirapan?" Pabirong tanong ni Bantay. Napalunok si Liwanag. Tumingin siya kay Bughaw na bahagyang nag-angat ng kilay. "Naku, hindi anak. Mabait si Bughaw. Inaalagaan niya akong mabuti." Ang bawat salita ay kasinungalingan. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Mabuti naman kung ganon.
Sige ma, babalik na ako sa trabaho. I love you. I love you anak. Sagot niya at pinatay ang tawag. Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Bughaw. Tumayo ito at lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto nang walang anumang salita. Naiwan si Liwanag na tulala. Hawak ang telepono. Pakiramdam niya'y trinaydor niya hindi lang ang sarili, kundi pati na rin ang anak. Nang gabing iyon, hindi siya lumabas para maghapunan. Wala siyang ganang kumain. Maya-maya, may marahan siyang narinig na kumatok. Nay, ang boses ni Malinis, ang kasambahay. Binuksan niya ang pinto. May dala itong isang tray na may kainin isda at isang baso ng tubig. Nay, kumain na po kayo. Bulong ni Malinis, ang mga matay puno ng awa. Pasensya na po kayo kay ma'am. Ganyan lang po talaga yon. Tinanggap ni Liwanag ang tray. Salamat Malinis. Ang simpleng kabaitan na yon ay tila isang patak ng tubig sa isang tigang na lupa. Habang abala si Liwanag sa pagkain, si Bughaw naman ay nag-i-inspeksyon sa bawat sulok ng bahay. Hindi siya kontento sa paglilinis ng biyenan. Pumasok siya sa silid nito, dala ang isang basahan, para tingnan kung may alikabok pa. Sa ilalim ng kama, sa pinakasulok, may nahagip ang kanyang mata. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy, isang baul. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Puno ito ng alikabok. Halatang matagal nang nakatago. Tiningnan niya ang paligid. Siguradong walang nakakakita. Dinala ng kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang litrato, isang rosaryo, at isang bigkis ng mga liham na ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Isang ngangiti, isang nangiting tuso at mapanira, ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Bughaw. Ang silid ni Bughaw ay ang kanyang santuwaryo. Ang bawat gamit ay mamahalin. Ang bawat sulok ay perpektong nakaayos. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ng kanyang perpektong mundo ay binasag ng kaluskos ng luma at naninilaw na papel. Nakalak ang pinto. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling vanity chair, hindi para mag-ayos ng sarili, kundi para hukayin ang nakaraan ng iba. Sa kanyang harapan, nakakalat sa ibabaw ng makintab na mesa ang mga liham na kinuha niya mula sa baul ni Liwanag. Ang tali na nagbubuklod sa mga ito ay matagal nang naputol. Hirang kong Liwanag. Basa niya sa unang linya ng isang liham. Ang boses ay isang pabulong na panuno. Tila isang bituin ang iyong mga ngiti na nagbibigay liwanag sa aking madilim na gabi. Napairap si Bughaw. Ang mga salita ay tila mula sa isang lumang pelikula, mabulaklak, malalim, at para sa kanya, katawa-tawa. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, liham sa liham, isang kwento ang nabubuo. Isang kwento ng pag-ibig. Hindi ito kwento ni Liwanag at ng yumaong ama ni Bantay. Ang pangalan ng lalaking sumusulat ay Ricardo. Isang simpleng magsasaka mula sa kanilang probinsya noon. Ang mga liham ay puno ng mga pangarap. Pangarap na itatakas si Liwanag. Pangarap na magsimula ng isang simpleng pamilya malayo sa lahat. Naramdaman ni Bughaw ang isang pamilyar na damdamin. Inggit, isang mainit at mapait na apoy na gumapang sa kanyang dibdib. Kahit kailan, hindi siya sinulatan ni Bantay ng ganitong mga salita. Ang pag-ibig sa kanila ay mas praktikal. Isang kasunduan ng dalawang pamilyang may pangalan. Ngunit ito ay purong damdamin. Isang bagay na hindi nabibili ng pera. At doon pumasok ang galit. Paano nagkaroon ng ganitong nakaraan ang biyena niyang walang iba, kundi isang hamak na matanda sa kanyang paningin? Ang imahe ni Liwanag bilang isang martir na asawa, isang ulirang ina, ay biglang nagkaroon ng lamat sa isip ni Bughaw. At ang lamat na yon, para sa kanya, ay isang sandata. Kinuha niya ang kanyang cellphone, isa-isa niyang kinuhanan ng litrato, ang mga pinakamatatamis na bahagi ng mga liham. Bawat mahal kita,
Bawat pangako ng walang hanggan, the perfect evidence, kinabukasan, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nakikita niyang nagdidilig si liwanag ng mga halaman sa balcony. Ang sikat ng araw ay tumatama sa puti nitong buhok. Para sa iba, isa itong payapang tanawin. Ngunit para kay Bughaw, ito ang eksena para sa kanyang susunod na atake. Dala ang telepono, lumapit siya. Ang ganda ng umaga. Di po ba, Mama? Simula niya. Ang boses ay tila asukal na may lason. Nagulat si Liwanag. Oo, anak. Maganda ang sikat ng araw. Nakita ko po pala ito kagabi, sabi ni Bughaw at ipinakita ang screen ng telepono kung saan nakalitratrato ang isang liham. Mukhang may malalim po pala kayong pinagsamahan nitong si Ricardo? Ang pangalan ay tumama kay Liwanag na parang isang malakas na sampal. Ang pandilig na hawak niya ay biglang bumigat. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Napatingin siya sa telepono at pagkatapos ay kay Bughaw ang mga matay ng lalaki sa gulat at takot. Sa saan mo yan nakuha? Nanginginig niyang tanong. Sa ilalim ng kama ninyo, itinatago niyo po pala ang mga liham ng inyong kabit, sabi ni Bughaw. Ang bawat salita ay diniinan para mas lalong bumaon. Hindi ko siya kabit. Depensa ni Liwanag. Ang boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Minahal ko siya bago pa man dumating ang papa ni Bantay. Mga alaala na lang yan. Alaala? Tumawa si Bughaw, isang tawang walang kagalakan. Ang sabihin niyo, pinagsabay niyo sila. Habang ang papa ni Bantay ay nagpapakahirap sa pagtatrabaho, kayo ay nakikipagsulatan sa ibang lalaki. Anong klaseng ina kayo? Isang makasalanan, isang huwad. Ang mga salita ay tila mga batong ipinupukol kay Liwanag. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang mga alaala ng isang inosenteng pag-ibig ay biglang naging isang maruming krimen sa bibig ng kanyang manugang. Hindi totoo yan. Umiiyak na sabi ni Liwanag, napakapit sa rehas ng balcony para hindi matumba. Itigil mo na to, Bughaw. Maawa ka. Pero walang awa sa mga mata ni Bughaw. Tanging ang malamig na kislap ng tagumpay. Itinago niya ang telepono sa kanyang bulsa. Makinig kayo, sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at mapanganib. Sa ayaw at sa gusto ninyo, susunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Lalo na sa araw ng party, ngiti lang kayo. Sasabihin niyo sa lahat na ako ang pinakamabait na manugang sa buong mundo. Lumapit siya at bumulong sa tainga ng biyenan. Dahil kapag hindi, isang pindot ko lang, lahat ng litratong ito, lahat ng sikreto ninyo, makakarating kay Bantay. At tingnan natin kung sino pa ang paniniwalaan niya. Ang perpekto niyang asawa o ang inang may itinatagong kadiliman. Tinalikuran niya si Liwanag. Iniwan itong nanginginig at umiiyak sa gitna ng mga namumulaklak na halaman. Ang magandang sikat ng araw ay tila nawalan ng init. Para kay Liwanag, ang buong mundo ay biglang nagdilim. Ang hangin sa loob ng conference room sa Cebu ay malamig at amoy papel. Sa labas ng malawak na bintana, kitang-kita ang nagtataasang mga gusali at ang abalang trapiko sa syudad. Ngunit para kay Bantay, ang lahat ng yon ay malabo, isang di importanteng tanawin. Ang kanyang buong atensyon ay nakapokus sa blueprint na nakalatag sa mahabang mesa at sa mga salita ng kanyang kasamang arkitekto. The structural integrity is sound, but the client wants to fast-track the timeline by another month. Paliwanag ng lalaki, itinuturo ang isang bahagi ng plano. That's almost impossible without compromising quality. Tumango si Bantay. Ang isip ay nagpoproseso ng mga numero at solusyon. Ito ang mundo niya. Konkreto, bakal, mga anggulong eksakto, mga problemang may tiyak na solusyon. Dito siya magaling.
Dito siya may kontrol. Ngunit bigla, may isang bagay na pumasok sa kanyang mundo. Isang bagay na hindi konkreto, hindi bakal, isang amoy. Sa una, hindi niya ito pinansin. Marahil ay mula sa pantry sa kabilang palapag. Ngunit habang tumatagal, ang amoy ay lumilinaw. Pumapasok sa sterile na hangin ng silid. Ang pinaghalong tamis ng kanila at gatas, ang pamilyar na anghit ng mantikilyang natutunaw sa mainit na kawali. Bigla, tila huminto ang mundo ni Bantay. Ang boses ng kanyang kausap ay naging isang malayong ugong. Ang mga linya sa blueprint ay biglang lumabo. Rabanada. Ang amoy ay hindi lang basta amoy. Ito ay isang sasakyan pabalik sa nakaraan. Bigla, wala na siya sa Cebu. Nasa maliit siya nilang kusina sa probinsya, 10 taong gulang, nakaupo sa isang bangkito habang pinapanood ang kanyang ina na abala sa harap ng kalan. Nakikita niya ang likod nito, ang paggalaw ng mga balikat nito habang maingat na inilulubog ang tinapay sa gatas. Naririnig niya ang mahinang pagprito, ang tunog na nangangako ng isang masarap na almusal. Naalala niya ang init ng unang kagat, ang nangiti sa mukha ng kanyang ina habang pinapanood siyang kumain. Ang simpleng ligaya, ang purong pagmamahal na nakapaloob sa isang piraso ng piniritong tinapay. Ang alaala ay kasing linaw ng sikat ng araw, ngunit kasabay nito, isang madilim na ulap ang pumasok. Ang imahe ng kanyang ina sa kusina noon ay biglang napalitan ng imahe ng kanyang ina kaninang umaga bago siya umalis. Ang mabilis na yakap, ang pilit ng ngiti, ang mga matang may lungkot na pilit niyang iwinaksi sa kanyang isip dahil sa pagmamadali. Isang kurot ng konsensya ang biglang kumagat sa kanyang puso. Isang pakiramdam na malamig at matalim. Engineer! Napapitlag si Bantay, ang boses ng arkitekto, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa silid, naghihintay. Are you okay? Tanong nito. Tumango si Bantay, pilit na ibinabalik ang focus sa trabaho. Yes, I'm fine. I was just thinking about the logistics. Ngunit ang isip niya ay wala na sa logistics ng proyekto. Lumilipad na ito pabalik sa Maynila, pabalik sa imahe ng kanyang ina. Kailan ang huling beses na nakita niya itong tunay na masaya? Kailan ang huling beses na nagkaroon sila ng mahabang kwentuhan na hindi tungkol sa kanyang trabaho o sa mga plano ni Bughaw? Ang mga tanong ay nagsulputan sa kanyang isip na parang mga kabute pagkatapos ng ulan at wala siyang mahanap na sagot. Hindi na niya kaya. Ang biglaang pag-aalala ay mas mabigat pa sa anumang problema sa trabaho. Excuse me? Bigla niyang sabi, kasabay ng pagtayo. I just need to take an important call. Naglakad siya palabas ng conference room. Ang mga mata ng kanyang mga kasama ay nakasunod sa kanya. Sa pasilyo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial ang numero ng kanilang bahay. 2 ring lang, sumagot na. Hello, love. Ang masiglang boses ni Bughaw. Bughaw? Mabilis niyang sabi. Kamusta kayo dyan? Si Mama? We're fine, of course. Actually, your mom is just resting. Napagod yata sa pag-aayos ng garden niya sa balcony. Alam mo naman yon, di mapakali. Tumawa si Bughaw sa kabilang linya. Ang tawa nito ay perpekto, puno ng pagmamahal ng isang manugang. Isang bahagi ng isip ni Bantay ay gustong maniwala. Gusto niyang isipin na nag-aalala lang siya ng sobra. Ngunit ang boses ni Bughaw ay tila masyadong plansado, masyadong perpekto. Hindi ito tugma sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ganoon ba? Pwede ko ba siyang makausap? Ay, tulog na yata, love. Ayaw ko namang gisingin. But don't worry, I'm taking good care of her. Sasabihin ko na lang na tumawag ka, okay? Sige. Pakisabi na lang magpahinga siyang mabuti. Sabi ni Bantay, kahit na ang mga salita ay parang abo sa kanyang bibig. Will do. Focus on your work, love. We're proud of you.
Bye! Pagkababa ng tawag, sumandal si Bantay sa pader. Ang pag-aalala ay hindi nawala. Sa halip, lalo pa itong tumindi. Ang amoy ng rabanada, ang pagod sa mga mata ng kanyang ina, ang perpektong boses ni Bughaw. Mayroong hindi nagtutugma. Pumasok siyang muli sa conference room. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Gentlemen, I apologize. Simula niya, ang boses ay matatag at desidido. A family emergency has come up. It's nothing too serious. Pagsisinungaling niya, but I need to fly back to Manila. Tonight. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay tumango ang head architect. Of course, engineer. Family first. Habang inaayos ng mga kasama niya ang mga papeles, kinuha ni Bantay ang kanyang telepono. Isang mabilis na pag-book online. Ang pinakaunang flight pabalik ng Maynila. Hindi na siya nag-abala pang tumawag kay Bughaw para sabihin ito. Ilang oras ang lumipas, nasa loob na siya ng isang taxi, tinatahak ang daan papuntang Mactan, Cebu International Airport. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa labas ng bintana, ngunit hindi niya ito nakikita. Ang kanyang isip ay nasa Maynila. Nag-overreact ba ako? Baka naman pagod lang talaga si Mama. Baka naman totoo ang sinasabi ni Bughaw. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili, bumabalik ang amoy ng rabanada. Bumabalik ang alaala ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. At ang pag-ibig na yon, ang instinto na kaakibat nito, ay sumisigaw sa kanya ngayon. Isang babala. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa madilim na kalangitan, may mali. Kailangan kong umuwi. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, tanaw ni malinis ang isang ibang mundo. Sa sala, ang mga ilaw mula sa chandelier ay tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Kumikinang sa mga alahas at mga kopita ng champagne na hawak ng mga bisita. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng tunog ng matataas na tawanan at ng marahan na jazz music. Sa gitna ng lahat ng yon, si Ma'am Bughaw ay parang isang reyna. Ang kanyang suot na silver na bestida ay kumikislap sa bawat galaw niya. Ang kanyang nangiti ay hindi nawawala. Ang kanyang boses ay perpekto habang nakikipagkwentuhan sa mga bisitang halatang nabibighani sa kanya. Isang perpektong larawan ng tagumpay at karangyaan. Ngunit sa tuwing lilipat ang tingin ni Malinis sa loob ng kusina, ang perpektong larawan ay nagkakalamat. Dito sa loob, ang hangin ay mainit at amoy bawang. Ang tanging musika ay ang walang tigil na kalansing ng mga plato at kubyertos na kanilang hinuhugasan. At sa tabi niya, si Nanay Liwanag. Kung si Ma'am Bughaw ay isang reyna, si Nanay Liwanag ay isang anino. Ang suot nito ay isang luma ngunit malinis na bestidang kulay beige. Ang bestidang isinusuot nito tuwing may espesyal na okasyon. Noon, ngayon, ang damit na yon ay tila isang uniforme ng isang taong hindi kabilang. Nay, magpahinga na po muna kayo, bulong ni Malinis habang pinupunasan ng isang platito. Ako na po dito. Umiling lang si Liwanag, ang mga matay nakapako sa sahig. Ayos lang ako, Malinis. Kailangan nating matapos to. Ngunit kitang-kita ni Malinis ang panginginig ng mga kamay nito, ang pagod sa mga balikat na tila pasan ng buong mundo. Sana matapos na ito. Paulit-ulit na dasal ni Liwanag sa kanyang isip. Kanina, bago magsimula ang party, hinarap siya ni Bughaw. Pinagsabihan siyang manatili lang sa kusina. Ngunit kung may magtatanong, sasabihin ni Bughaw na siya ay isang malayong kamag-anak na dumalaw at tumutulong. Isang kamag-anak. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Sa isang iglap, binura ni Bughaw ang kanyang pagiging ina ng lalaking nagmamay-ari ng bahay na ito. Biglang may pumasok sa kusina. Isa sa mga bisita, isang matandang babae na pamilyar ang mukha. Liwanag, ikaw nga ba yan, kumare? Tanong ng babae.
Ang mga matay ng lalaki sa gulat. Siya si Aling Pacing, isang matagal na nilang kapitbahay sa probinsya. Anong ginagawa mo rito? Bago pa man makasagot si Liwanag, biglang sumulpot si Bughaw sa likod ng bisita. Isang perpektong ngangiti ang nakapaskil sa muka. Oh, Tita Pacing, nandito po pala kayo. Hinahanapan niyo po ba ang comfort room? Ay hindi, Iha. Nagulat lang ako na makita si Liwanag dito. Ang ganda-ganda na ng bahay ng anak mo, Liwanag. Ah, yes. Si Nanay Liwanag. Sabi ni Bughaw, ang diin sa salitang nanay ay puno ng panunuya na siya lang ang nakakaintindi. She's a distant relative from the province, helping us out for the night. Halika po, tita. Tikman niyo yung bagong dessert na dumating. Walang nagawa si Aling Pacing kundi magpatangay kay Bughaw, palabas ng kusina. Iniwan si Liwanag na nakatayo roon. Pakiramdam niya'y mas malala pa sa pagiging invisible. Siya ay isang kasinungalingan. Ang init ng hiya ay umakyat sa kanyang mukha. Sa pagmamadali niyang kunin ang isang tray ng mga baso para hugasan, isang baso ang dumulas sa kanyang nanginginig na kamay. Blag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila kasing lakas ng isang kulog sa loob ng kusina. Mula sa sala, huminto ang lahat ng ingay. Naramdaman ni Liwanag ang mga matang nakatingin sa direksyon nila. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang mga mata ni Bughaw. Walang galit, walang sigaw. Isang tingin lang, isang tingin na malamig, matalim, at puno ng pagbabanta. Isang tingin na nagsasabing, lagot ka sa akin mamaya. Nanginginig na pinulot ni Liwanag ang mga bubog. Hindi na ininda ang maliit na sugat sa kanyang daliri. Ako na po, Nay, sabi ni Malinis. Marahang inaalis ang kamay niya mula sa mga bubog. Hindi na niya kaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas kahit saglit lang. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa pinakasulok na bahagi ng kusina, malapit sa pinto ng service area. Doon, sa dilim, sumandal siya sa pader at ipinikit ang mga mata. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Pakiramdam niya, isa siyang dayuhan, isang multo sa sariling pamilya, isang basag na piraso ng nakaraan na walang lugar sa makintab na kasalukuyan ng kanyang anak. Sa sala, narinig niya ang boses ni Bughaw, malakas at malinaw, hawak ang isang mikropono. Friends, colleagues, thank you all for coming tonight. It means the world to us. Habang nagsasalita si Bughaw, habang ang mga bisita ay pumapalakpak, ang malaking pinto sa entrada ng condominium unit ay marahang bumukas. Isang lalaki ang pumasok, dala ang isang maliit na maleta. Ang kanyang mukha ay pagod mula sa biyahe, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang buong paligid. Huminto ang lahat. Ang musika, ang palakpakan, ang tawanan. Sa gitna ng entablado ng pagpapanggap na nilikha ni Bughaw, sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw, nakatayo si Bantay. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa kanyang magarang asawa, sa mga sosyal na bisita, hanggang sa madilim na siwang ng pinto ng kusina. Kung saan nasulyapan niya ang anino ng kanyang ina na nakatayo sa isang sulok, mukhang pagod, malungkot, at nawawala. Ang mundo ni Bantay ay huminto. Ang katahimikan na bumalot sa sala ay mabigat at puno ng mga tanong na hindi masabi. Bawat bisita ay napahinto. Ang mga ngiti ay nagyelo sa kanilang mga mukha. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Bantay. Ang hindi inaasahang bisita sa perpektong pagtitipon. Ngunit ang mga mata ni Bantay ay nasa iisang direksyon lamang, sa madilim na sulok ng kusina kung saan nakatayo ang kanyang ina. Ang unang nakabawi sa pagkabigla ay si Bughaw. Sa isang iglap, ang pagkagulat sa kanyang muka ay napalitan ng isang maningning na ngiti, isang pag-arte na karapat-dapat sa isang parangal. Love, you're home! Sigaw niya, ang boses ay puno ng tuwa.
Mabilis siyang lumapit kay Bantay. Ang silver na bestida ay tila agos ng ilog sa kanyang paglakad. Niyakap niya ito nang mahigpit sa harap ng lahat. What a surprise! Sabi mo 2 weeks ka pa? May natapos lang akong maaga. Sagot ni Bantay. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang ina. Hindi niya niyakap pabalik si Bughaw. Ang kanyang mga braso ay nanatiling matigas sa kanyang tagiliran. Sinundan ni Bughaw ang kanyang tingin. Ang ngiti nito ay hindi nagbago. Oh, si Mama, sabi niya. Sapat na malakas para marinig ng mga pinakamalapit na bisita. Medyo nahihilo raw po siya kanina, kaya ayaw nang lumabas. Gusto niya raw po dito muna sa kusina. Mas tahimik daw po. Ang bawat salita ay malambing, puno ng pag-aalala ng isang mabuting manugang. Ilang bisita ang tumango, tila naniniwala sa paliwanag. Ngunit si Bantay ay hindi. Lumakad siya palapit, at sa bawat hakbang niya, tila humahawi ang mga tao. Nakita niya ng malinaw ang kanyang ina. Nakita niya ang luma nitong damit na hindi bagay sa karangyaan ng paligid. Nakita niya ang mga kamay nitong mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo. At higit sa lahat, nakita niya ang mga mata nito. Ang mga matang iyon, walang kislap, walang emosyon, hindi galit, hindi lungkot. Isang tingin na blangko na para bang ang kaluluwa sa likod nito ay matagal nang umalis. Isang tingin ng isang taong sumuko na. Ma? Tawag niya. Hindi sumagot si Liwanag. Hindi man lang ito kumurap. Tumingin lang ito sa kanya at sa mga matang iyon, nakita ni Bantay ang lahat ng sagot sa katanungang bumabagabag sa kanya sa eroplano. Ang lahat ng kanyang pag-aalala ay totoo. Susubukan sana niyang lumapit pa, ngunit si Bughaw ay muling humarang sa kanyang daraanan. Nakangiti pa rin. Love, wag mo na munang istorbohin si Mama. Let her rest. Halika, batiin mo muna ang mga bisita. Nandito ang mga boss mo. Ngunit bago pa man makakilos si Bantay, nagsimulang gumalaw si Liwanag. Dahan-dahan na parang isang matandang puno na binubunot mula sa lupa. Umalis siya sa kanyang kinatatayuan. Naglakad siya. Ang mga paay tila mabibigat. Hindi siya tumingin kahit kanino. Nilampasan niya si Bantay na parang hindi siya nakikita. Nilampasan niya si Bughaw na parang hangin lang ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng kusina, patawid sa gilid ng sala, papunta sa pasilyo kung saan naroon ang kanyang silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malakas na dagundong sa sobrang katahimikan. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa para panoorin ang tahimik na prosesyon ng isang nasaktang kaluluwa. Nang marating niya ang pinto ng kanyang silid, pinihit niya ang seradura, pumasok at isinara ito. Click! Ang mahinang tunog ng paglock ng pinto ay umaling-awngaw sa buong kabahayan. Isang tunog na mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang tunog na nagsasara, hindi lang ng pinto, kundi ng isang puso. Ang perpektong party ni Bughaw ay biglang natapos. Ang mahikang kanyang nilikha ay naglaho. Dahan-dahan, ang mga bisita ay nagsimulang magpaalam. Ang mga bulungan ay hindi maiiwasan. Sa loob ng kalahating oras, ang dating maingay na sala ay naging isang malawak na espasyo ng katahimikan. Naiwan silang dalawa ni Bughaw sa gitna ng kalat, mga basyong kopita, mga platitong may tirang pagkain, mga pira-pirasong alaala ng isang gabing nawasak. Hindi nagsalita si Bantay. Naglakad siya papunta sa pinto ng kanyang ina. Kumatok siya. Ma? Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas na. Ma? Mama? Please, buksan niyo po ang pinto. Mag-usap po tayo. Ang tanging sagot na kanyang natanggap ay ang nakabibinging katahimikan mula sa loob ng kwarto. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang balikat ay bumagsak sa pagod at pag-aalala. Ang lahat ng piraso ay nagsimula nang magdikit-dikit sa kanyang isip. Ang amoy ng rabanada na nagpaalala sa kanya,
Ang perpektong boses ni Bughaw sa telepono, ang blangkong tingin sa mga mata ng kanyang ina, at ngayon, ang nakakandadong pinto. Hindi ito simpleng pagtatampo, hindi ito simpleng pagod. May isang bagay na karumal-dumal na nangyari sa bahay na ito habang wala siya. At ngayon, huli na ba ang lalat? Ang oras ay tila gumapang sa loob ng condominium unit. Ang mga tirang pagkain sa mesa ay unti-unti nang nilalamig. Ang mga ilaw na kanina'y nagbibigay buhay sa kasiyahan ay ngayoy tila mga saksi sa isang lamay. Ilang beses pang sinubukan ni Bantay na kumatok. Ilang beses pa siyang nakiusap sa nakasaradong pinto. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan. Sa huli, sumuko siya. Naupo siya sa sofa sa sala. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Ang isip ay isang magulong sinulid na hindi niya malaman kung saan sisimulang kalasin. Nakita niya si Bughaw na papalapit. Ang mukha nito'y puno ng pinaghalong pag-aalala at pagkainis. Love, hayaan mo na muna si Mama. Alam mo naman yon, nagtatampo lang. Bukas, okay na yan. Hindi sumagot si Bantay. Paanong magiging simpleng pagtatampo lang ito? Ang nakita niya sa mga mata ng kanyang ina ay hindi pagtatampo. Ito ay pagkasira. Mag-uusap tayo bukas, Bughaw. Sabi lang niya. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Pumasok siya sa kanyang study at isinara ang pinto. Sa loob ng kusina, nanginginig ang mga kamay ni Malinis habang nagliligpit ng mga huling plato. Hindi na niya kaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na unti-unti siyang dinudurog. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang bawat masasakit na salita, ang bawat patak ng luha ni Nanay Liwanag, at ang pananahimik niya ay tila pagiging kasabwat sa kasamaang yun. Napatingin siya sa study ni Sir Bantay. Nakita niya ang pagdurusa sa mukha nito. Nakita niya ang pagkalito. Karapatan nitong malaman ang totoo. Huminga siya ng malalim. Binitawan niya ang basahan. Sa bawat hakbang niya papunta sa study, tila kumakabog ang kanyang puso na parang tambol. Ito na. Bahala na. Kumatok siya ng marahan. Sir Bantay? Bumukas ang pinto. Ang mukha ni Bantay ay nagtatanong, Malinis? May problema ba? Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Nanginginig niyang tanong. Kahit saglit lang po. Importante po. Pinapasok siya ni Bantay. Sa loob ng silid, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng desk lamp, nagsimulang magsalita si Malinis. Sir, lahat po ng sinabi ni Ma'am Bughaw kanina, kasinungalingan po. Panimula niya. Tumingin sa kanya si Bantay, ang mga matay naghihintay. At doon, bumuhos ang lahat ng itinatago ni Malinis. Ikinuwento niya ang umaga, kung kailan itinapon ni Bughaw ang rabanada. Ikinuwento niya ang walang tigil na pag-utos at pagpapahiya. Ikinuwento niya ang pagbabawal kay Nanay Liwanag na lumabas noong may mga bisita. Habang nagsasalita si Malinis, nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Bantay. Ang pagkalito ay napalitan ng di paniniwala. Pagkatapos ay ng unti-unting pag-usbong ng galit na hindi maikukubli. Ang mga kamao nito sa ibabaw ng mesa ay humihigpit. At sir, pagpapatuloy ni Malinis, ang boses ay halos pabulong na. Yung mga lumang sulat po, nakita po ni Ma'am, ginamit niya po yon para takutin si Nanay. Sabi niya po, kapag hindi sumunod si Nanay, ipapakita niya sa inyo ang mga sulat. Doon na napahampas si Bantay sa mesa. Hindi malakas, ngunit puno ng pigil na galit. Anong karapatan niya? Sir, may isa pa po, sabi ni Malinis, mas mabigat, mas nakakatakot. May narinig po ako. Isang bagay na hindi ko po dapat narinig. Napatingin si Bantay sa kanya. Ang mga matay matalas. Noong isang araw po, kausap ni Ma'am Bughaw sa telepono yung kaibigan niyang si Clarice. Narinig ko po ang lahat.
Huminga ng malalim si Malinis bago bitiwan ng bombang sasabog sa mundo ni Bantay. Sir, si Ulap po. Hindi po siya tunay na anak ni Ma'am Bughaw. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tinitigan siya ni Bantay na para bang nagsasalita si Malinis ng ibang lengguwahe. Anong sinasabi mo? Ampon po si Ulap, sir. May narinig po akong usapan nila. Itinago po niya sa inyo dahil hindi po siya pwedeng magkaanak. Ang mundo ni Bantay ay gumuho. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nawala. Ang bawat pundasyon ng kanyang buhay, ang kanyang perpektong asawa, ang kanyang minamahal na anak, ang kanyang buong pamilya, ay gawa pala sa kasinungalingan. Paano mo nasisiguro yan, Malinis? Tanong niya. Ang boses ay basag. Dito na kinuha ni Malinis ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang mga kamay. May pinindot siya. Hindi ko po sinasadya, sir. Pero noong narinig ko sila, naisip ko pong i-record. Para po kung sakali. Inilapag niya ang telepono sa mesa. At mula sa maliit na speaker nito, lumabas ang boses ni Bughaw. Isang boses na masaya at mapagmataas. Ano ka ba, Mars? Siyempre, hindi niya pwedeng malaman. Naawa lang ako sa bata. Kaya ko inampon. It's the perfect solution. May tagapagmana na kami at walang nakakaalam na baog ako. Ang importante, nasa akin ang pangalan, ang yaman, at si Bantay. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Bantay. Ang tawa ni Bughaw sa dulo ng recording ay ang tunog ng pinakamatinding pagtataksil. Pinatay ni Malinis ang recording. Hindi na nagsalita si Bantay. Ang init ng galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang malamig. Walang emosyon na maskara. Tila yelo. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang telepono ni Malinis. Salamat, Malinis, sabi niya. Ang boses ay kalmado na, tila nakakakilabot. Pwede ka nang magpahinga. Tumango si Malinis at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Bantay na nakatayo sa gitna ng kanyang study. Tinitigan niya ang telepono na hawak niya. Isang maliit na bagay na naglalaman ng katotohanang sumira sa kanyang buong buhay. Dahan-dahan, naglakad siya palabas ng study. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may katiyakan. Tinahak niya ang pasilyo, nilampasan ang nakakandadong pinto ng kanyang ina, at huminto sa harap ng pinto ng kanilang silid tulugan, ang silid kung nasaan si Bughaw. Ang bawat hibla ng katawan ni Bantay ay nanigas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang dugo ay dumadaloy sa kanyang mga ugat na parang yelo. Sa harap niya, nakatayo ang pintuan ng silid tulugan kung saan matatagpuan ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Huminga siya ng malalim, pilit na kinokontrol ang sarili. Ang galit sa kanyang puso ay tila isang bagyo, nagbabanta na sumabog. Ngunit kinailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang harapin si Bughaw. Dahan-dahan, kumatok siya. Love? Walang sagot. Kumatok siya muli, mas malakas. Bughaw, please. Buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Muling katahimikan. I have something to tell you, sabi niya. Ang boses ay mahinahon na ngayon. Please, just open the door. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang mahinang paggalaw mula sa loob. Ang ingay ng seradura. At sa wakas, bumukas ang pinto. Nakasuot ng silk na roba si Bughaw. Ang kanyang muka ay halatang nagulat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang napangiti ay peke. Bantay. What are you doing here? Akala ko nasa Cebu ka pa? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi siya sinagot ni Bantay. Sa halip, pumasok siya sa silid. Sinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang ingay ng seradura ay tila isang hudyat ng pagtatapos. What is going on? Tanong ni Bughaw. Sinusubukang magkunwari na walang nangyayari.
Hindi niya pinansin ang tanong. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang cellphone, ang teleponong naglalaman ng kanyang katotohanan. Dahan-dahan niyang itinapat ito sa kanyang tainga at pinlay ang recording. Ang bawat salita ni Bughaw ay tumama sa silid na parang isang martilyo. Ang kanyang masayang boses, ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mga panlilinlang, ang kanyang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay naging isang sumpa, isang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Nanlaki ang mga mata ni Bughaw, ang kanyang kulay ay naglaho, ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, ang kanyang ekspresyon ay naging isang pinaghalong takot, gulat at pagsisisi. Matapos ang recording, pinatay ni Bantay ang cellphone. Itinigil niya ang tingin kay Bughaw. Ano? Ano yun? Nanginginig niyang tanong. Hindi totoo yan, di ba? Hindi siya sinagot ni Bantay. Sa halip tumingin siya sa paligid ng silid, ang kanyang perpektong silid tulugan, ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang perpektong asawa. Lahat ng ito ay gawa sa bula. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay kalmado na. Bakit mo ginawa to, Bughaw? Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Bughaw. Lumapit siya kay Bantay. Sinusubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit umatras si Bantay. I just wanted to be happy. Sagot niya. Ang boses ay garalgal. I wanted a perfect life. I wanted everyone to admire me. I was jealous. Jealous? Tanong ni Bantay. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Jealous of what? Hindi ba't binigay ko na sa'yo ang lahat? Ang pera, ang bahay, ang lahat? Hindi yun sapat. Sigaw ni Bughaw. Ang luha ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Hindi yun ang gusto ko. Gusto ko. Gusto kong maging ikaw. Gusto kong maging part ng pamilya mo. At hindi ko kaya kung hindi ako magkakaanak. So you lied to me. Sabi ni Bantay. Ang kanyang boses ay tila yelo. You lied to me about everything. About ulap. About your feelings. About everything. Tumango si Bughaw, umiiyak. Bakit mo ginawa to kay Mama? Dagdag pa ni Bantay. Ang galit ay unti-unting bumabalik sa kanyang boses. Ang ginawa mo sa kanya, hindi mo man lang siya nirerespeto. I was just trying to protect you. She's not perfect. Hindi siya bagay sa atin. Napahampas si Bantay sa lamesa. Kahit anong sabihin mo, Bughaw, hindi mo kayang itago ang katotohanan. At ang totoo, wala kang karapatan na ganyan ang tratuhin ng ina ko. Isang katahimikan ang namayani sa silid. Ang dalawa ay nakatayo sa harap ng isa't isa. Ang kanilang dating pagmamahalan ay gumuho na parang buhangin. I think, sabi ni Bantay, ang boses ay hindi na ganoon kakalmado. I think it's time for you to leave. Natigilan si Bughaw, ang mga matay ng lalaki sa gulat. What? You heard me? Ulit ni Bantay, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. I'm not saying this because I don't love you anymore. I'm saying this because I love myself. And I love my mother. And I can't live like this anymore. Pero, Bantay, pwede pa nating ayusin to. I can change, please. Pagmamakaawa ni Bughaw, lumapit muli kay Bantay at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ngunit tinanggal ni Bantay ang kamay niya. It's too late, sabi niya. This is not what I want. This is not what we deserve. Pinanood ni Bughaw habang lumalayo si Bantay. Lumabas ito ng silid, iniwan siyang mag-isa sa kanyang gumuho na palasyo. Isinara niya ang pinto. Sa likod ng pinto, narinig ni Bughaw ang ingay ng paglak ng seradura. At doon, sa gitna ng kanyang mga luha at paghihinagpis, naintindihan niya. Hindi na siya parte ng kanyang buhay. Hindi na siya importante. Ngayon, mag-isa na lang siya. Iniwan ni Bantay si Bughaw sa loob ng silid na binuo ng kanilang mga pangarap at winasak ng mga kasinungalingan. Sa bawat hakbang niya palayo sa pinto, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang pagkatao na naiiwan.
Ang sakit ng katotohanan ay tila isang malaking sugat na humahapdi sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, may isang kakaibang gaan siyang naramdaman. Ang bigat ng pagpapanggap ay nawala na. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo, ang tanging ilaw ay mula sa sala. Huminto siya sa harap ng isa pang nakasaradong pinto. Ang pinto ng silid ng kanyang ina. Ito ang mas mahirap na pagharap. Hindi siya kumatok. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan siyang naupo sa sahig. Ang likod ay isinandal sa malamig na kahoy ng pinto. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod tulad ng isang batang naliligaw na naghahanap ng kanlungan. Dito, sa labas ng kwarto ng kanyang ina, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang pagkukulang. Ang lahat ng abalang araw, ang lahat ng tawag na minadali, ang lahat ng pagkakataong hindi niya nakita ang lungkot sa mga mata nito. Lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. "Ma," simula niya, ang boses ay basag at halos pabulong. "Nandito po ako sa labas." Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Alam ko pong galit kayo sa akin." Pagpapatuloy niya habang ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. At may karapatan po kayo. Huminga siya ng malalim. "Patawad po, Ma. Patawad kung naging bulag ako. Patawad kung hinayaan kong mangyari to sa inyo. Masyado po akong naging abala sa pagbuo ng buhay na akala ko ay tama, na hindi ko nakitang sinisira ko na pala ang pinakamahalagang bagay sa akin." Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya ito pinigilan. "Naalala ko po yung rabanada," sabi niya. Isang mahinang tawa na puno ng sakit ang kumawala sa kanya. "Naalala ko po yung amoy. Yun po ang nagpauwi sa akin. Ang tanga ko po, Ma, na ang isang simpleng amoy pa ang kailangang magpaalala sa akin ng mga bagay na dapat ay hindi ko kinakalimutan." Sumandal siya ng mas mabigat sa pinto. "Hindi ko po hinihiling na patawarin niyo ako ngayon. Ang gusto ko lang pong malaman ninyo ay nagsisisi ako. Nagsisisi po ako sa bawat araw na hindi ko kayo nakita, sa bawat sakit na hindi ko naramdaman. Patawad po, Mama." Ang huling salita ay halos hindi na niya masabi. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod at doon umiyak ng tahimik. Umiyak para sa nasirang tiwala, para sa nawalang panahon, para sa inang binaliwala niya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may narinig siyang isang mahinang tunog. Click! Ang tunog ng seradura na dahan-dahang binubuksan. Nag-angat siya ng tingin. Ang pinto ay marahang bumukas. At sa siwang nito, nakatayo ang kanyang ina. Ang mukha nito ay namumugto rin sa pag-iyak. Ngunit sa mga mata nito, wala na ang blangkong tingin na nakita niya kanina. Sa halip, naroon ang pamilyar na awa at pagmamahal na matagal na niyang hindi napapansin. Mula sa loob ng kanyang silid, narinig ni Liwanag ang bawat salita. Ang bawat hikbi, ang bawat pagsusumamo ng kanyang anak. Sa bawat salita, tila isang piraso ng yelo na bumalot sa kanyang puso ang unti-unting natutunaw. Ang sakit ay nandoon pa rin, ang sugat ay malalim. Ngunit ang pag-amin at pagsisisi sa boses ng kanyang anak ay ang tanging gamot na kailangan niya. Hindi niya ito matiis, hindi niya kayang marinig ang kanyang bantay na nagkakaganito. Sa kabila ng lahat anak niya ito, kaya't tumayo siya. Pinunasan ang sariling mga luha at binuksan ang pinto. Nakita niya itong nakaupo sa sahig. Ang dating matipuno at kumpiyansang inhinyero ay anyong isang batang nagkasala. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Dahan-dahang tumayo si Bantay. Lumapit si Liwanag. At sa tahimik na pasilyo, sa gitna ng gabi, niyakap niya ang kanyang anak. Sa una, ang yakap ni Bantay ay mahigpit. Puno ng pagsisisi, ngunit niyakap siya pabalik ni Liwanag ng mas mahigpit. Isang yakap na nagsasabing,
Naiintindihan ko. Isang yakap na nagsasabing, napatawad na kita. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang si Mama. Sabay silang umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Ang mga luhang yon ang naghugas sa lahat ng kasinungalingan at pagkukulang na namagitan sa kanila. Matapos ang ilang sandali, humiwalay sila sa yakap. Pinunasan ni Bantay ang mga luha ng ina gamit ang kanyang mga hinlalaki. Uuwi na tayo, bulong ni Bantay. Hindi maintindihan ni Liwanag. Anak, nandito na tayo sa bahay. Umiling si Bantay, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Hindi po ito, uuwi na tayo sa tunay nating tahanan. At sa mga salitang yon, naintindihan ni Liwanag, babalik sila. Babalik sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang amoy ng umaga sa Baryo Masagana ay ibang-iba. Hindi ito ang artipisyal na amoy ng air freshener o ang nanunuot na polusyon ng syudad. Ito ay ang amoy ng basang lupa na diniligan ng hamog. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita mula sa hardin ng kapitbahay at ang mahinang usok mula sa mga nagluluto ng almusal. Ito ang amoy ng tahanan. Ilang buwan na ang lumipas mula nang iwan nila ang malamig na condominium unit sa Maynila. Ang bahay na tinutuluyan nila ngayon ay ang lumang bahay kung saan lumaki si Bantay. Maliit ito at simple, gawa sa kahoy at may maluluwang na bintana. Muli itong pininturahan ni Bantay ng puti at asul. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala. Mula sa bintana ng kusina, tanaw ni Liwanag ang kanyang anak at apo. Si Bantay, na nakasuot lang ng simpleng sando at shorts, ay nakikipaghabulan sa 5 taong gulang na si Ulap sa kanilang maliit na bakuran. Ang halakhak ng bata ay tila musika na pumuno sa buong paligid. Noong una, nahirapan si Bantay na ipaliwanag kay Ulap ang lahat. Ngunit ang mga bata, sa kanilang simpleng pangunawa, ay mas madaling makatanggap. Ang tanging alam ni Ulap ay mahal na mahal siya ng kanyang daddy Bantay at ng kanyang lola Liwanag, at iyon lang ang mahalaga. Tinalikuran ni Bantay ang isang malaking proyekto sa syudad at tumanggap na lamang ng mas maliliit na kontrata sa kanilang probinsya. Hindi na kasing laki ng dati ang kanyang kinikita. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakikita ni Liwanag ang tunay na saya sa mga mata ng kanyang anak. Isang sayang hindi nabibili ng anumang halaga. Biglang pumasok si Bantay sa kusina. Buhat-buhat si Ulap sa kanyang balikat. Parehong humihingal at pinagpapawisan. Ma, ano pong almusal? Tanong ni Bantay. Ang nangiti ay abot tenga. Ngumiti si Liwanag. Ang paborito ninyo. Sa ibabaw ng mesa, nakahanda na ang lahat. Isang mangkok ng pinaghalong itlog at gatas, mga hiniwang tinapay, asukal at kanela. Yehey! Rabanada! Sigaw ni Ulap. Gusto mong subukang gumawa, anak? Tanong ni Liwanag kay Bantay. Nagkamot ng ulo si Bantay. Nako ma, baka masunog ko lang. Hindi yan, turuan kita, sabi ni Liwanag at inabutan ito ng sandok. Sa maliit na kusinang iyon, ang dating abogadong abala sa mga blueprint at meeting ay naging isang estudyanteng sabik na matuto. Naging magulo ang lahat. May natapong gatas, may kumalat na harina, at ang unang piraso ng rabanada na niluto ni Bantay ay medyo sunog sa isang gilid. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang maririnig lang ay ang kanilang mga tawanan. Habang pinapanood ni Liwanag ang kanyang anak, na maingat na inilalagay ang nilutong rabanada sa plato ni Ulap, isang pakiramdam ng lubos na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ito na iyon, ang pangarap niyang simple ngunit masayang pamilya. Naupo silang tatlo sa maliit na mesa. Bago kumain, nagdasal sila. At habang sabay-sabay nilang kinakagat ang mainit na rabanada, ang amoy na minsay naging simbolo ng sakit at pagpapanggap ay naging amoy na ng paghilom
pagpapatawad, at isang bagong simula. Isang hapon, habang nag-aayos si Liwanag ng mga gamit, may iniabot sa kanya ang kartero, isang liham. Galing ito kay Bughaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, isang maikling sulat kamay. Hindi ito humihingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi rin ito nagpapalusot. Ito ay isang simpleng pag-amin at paghingi ng tawad. Isinulat ni Bughaw na sumasailalim siya sa therapy para harapin ang kanyang mga demonyo at para matutunan kung paano mahalin ang sarili niya. Sa dulo may isang pangungusap. Sana balang araw, mapatawad niyo ako at sana maging masaya kayo. Itinupi ni Liwanag ang sulat at itinago ito sa kanyang lumang baul sa tabi ng mga liham ni Ricardo. Ang nakaraan, masakit man o masaya, ay bahagi na ng kung sino siya. Ngunit hindi na siya bilanggo nito. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Ang araw ay uunti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakita niya si Bantay at Ulap na magkaakbay na naglalakad pabalik sa bahay. Ngumiti si Liwanag. Isang ngangiting totoo, payapa at puno ng pasasalamat. Ang kanyang puso na minsay basag at puno ng lamat ay muli ng buo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kintab ng sahig o sa halaga ng mga kasuotan. Ito ay nasa init ng yakap ng pamilya, sa tamis ng pagkaing inihanda, ng may pagmamahal, at sa tapang na piliin ang katotohanan kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Ang pagpapatawad sa sarili man o sa iba, ang siyang tunay na susi sa paghilom ng puso. Minsan, kailangan nating bumalik sa ating pinanggalingan upang matagpuan ang landas patungo sa isang mas mabuting kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwanag at Bantay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.